Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mainit na issue po. Pumalag po ang mga congressman dito po sa pagsasampa nito ni ng grupo po ni Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa pamamagitan po ng kanilang mga esposo at esposa na pinangunahan po naman ng kanilang abogado na si Attorney Harry Roque dito po sa Supreme Court, no. Habeas corpus, ewan ko kung yun yung right term, no. Sinampahan po nila ng kaso ang Kongreso dahil po sa hindi po makatarungan na pagdidetini dito po kay Ka Eric at saka kay Dr. Lorraine Badoy. Pag-usapan din po natin, no, nung nasa Hong Kong ako, mainit na mainit po yung pamumuna. Bakit daw hindi kumikibo yung mga Duterte, particular po si Sara Duterte, tungkol po sa naganap na water cannon. Maingat po akong magsalita ng China. Kasi syempre, nasa Hong Kong ka, parte po ng China yun, di ba? Alam nga namang para lang sa vlogs, sugal mo ang sarili. Ang sarili mong, di ba, ibang patakaran dun. Di natin alam yung patakaran nila dun. Di ba? Dito sa Pilipinas, at least, meron akong, ako ay Pilipino, meron po akong karapatan, malaya ang pamamahayag. Doon naman po, baka may pagkamali ng mga Chinese authority. Hindi ko alam kasi syempre, nasa Hong Kong ka, galang mo yung batas nila doon. Hindi po ako malaya makapag-discuss, pero gigil na po ako rito sa mga bago nagpaparatang na naman kay Sara Duterte, na bakit hindi kumikibo si Sara Duterte dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, malaking usapin po ito pong pagsasampa ng kaso. Sila na po ang kinasuhan, yung Kongreso po ang kinasuhan nila Badoy at ni Eric. Dahil po dito sa hindi makatarungan na pagdidetini sa kanila dahil lamang sa contempt, no? Yung contempt power po ng Congress dito po sa instance na ito na ginawa nila kay Eric at Badoy ay makatarungan ba to sa panig, no? At saka po yung implikasyon po niyan dito po sa House of Representatives, no? Alam naman po natin kung ano po itong ginagawa ng House of Representatives. Ito po ay pagtatanggol lamang. Ito po ay pagtatanggol lamang sa kanilang pinuno na napapahiya dito sa expose, no? Ano po ba tong expose? Para lang magkadugtong-dugtong, no? In-expose po ni Ka Eric na ayon sa kanya may source siya na 1.8 yung travel expense ng speaker na pinalagan po. Ganyan po sila ngayon, nakikita po natin. May sabihin kayong masama laban sa isang congressman, gagawan po nila ng congressional hearing, no? Para ipagtanggol. Si Castro nga, meron silang ginawang resolusyon laban kay Pangulong Duterte para po ipagtanggol, no? Itong si Franz Castro. Ito pa pong speaker kaya po na-contempt. Kino-question po kung valid po ba. Supreme Court na po. Alam niyo po kung bakit po ito nangyari, no? Gusto po nilang ipakita na ang House of Representatives ay makapangyarihan. Hindi po basta-basta pwedeng salangin, no, ng kahit sino. Yan po yan. Pagpapakita po yan ng congressional power. Totoo naman pong makapangyarihan yung Kongreso. Dahil yan po ay co-equal government, co-equal branch ng judiciary, Supreme Court at ng pamunuan po o ng yan po yung legislative at ano na nga yung presidente? Ayun na nga, administrative. Tama ba? Pasensya na kayo, medyo hililo pa ako. Okay, kagagaling lang natin. Judiciary, executive branch, no? Executive. Thank you very much. Executive branch of government na pinamumunuan ng presidente. Co-equal po yan, kaya talaga makapangyarihan po yan. Hindi nyo na po kinakailangan niya ipamukha, no? Ang problema, yung contempt power, sinobrahan nyo naman po yata. Nung dineklara po nila, pinanonood po natin yan, nung dineklara po nila na hindi po involved, hindi po pwedeng gamitin ni Ka Eric Celis yung Sotolo dahil siya po ay hindi naman legit. Yun yung parang katwiran po ng HOR. Kaya hindi pwedeng gamitin ni Ka Eric yung Sotolo
o sa madaling salita yung hindi niya pwedeng invoke yung kanyang karapatan na wag i-reveal yung source dahil po sa kanyang dahil sa Sotolo. So sinabi po ng committee na to na pinamumunuan ni Congressman Tambunting na hindi mo po pwede, hindi applicable. Hindi raw applicable sa kanya yung Sotolo. Sabi ko nga, aba, paano nangyari yun? Na kayo na nag-i-interpret ng batas. Di po ba? Yan po ay kapangyarihan, yan po ay kapangyarihan ng mga korte, particular ng Korte Suprema. No, yung interpretation ng batas ay ipaubayan niyo po sa Korte Suprema. Yan nga po yung ginawa ni Harry Roque, no? Isinampa nila sa Korte Suprema para po sa right interpretation ng batas. Kasi po, ang kino-question ni Harry Roque dyan, mas makapangyarihan ba yung congressional hearing kaysa mismong sa law na ang gumawa mismo ay yung Congress? Kaya po maganda po ang laban. At dahil po dyan, syempre yung objective po nila, no? Alam niyo po, eto real talk lahat po ngayon, no? Wala na po yung tunay na paglilingkod eh. Lahat po ngayon, lahat po ng mga sangay ng pamahalaan ngayon, panay projection. Bumalik na po tayo ng panahon ng mga dilaw. Panay project po, hindi na mamaramdaman ng tao. Ang dami pong, kung kayo po ay nasa Twitter, ang daming mga nagawa, ang daming mga numero. Alam niyo po yun? Napakaraming numero na pinag-uusapan na parang achievement. Ganyan na ganyan po yung mga dilawan magpaliwanag ng achievement. Panay numero, panay numero, panay numero. Kasi hodang hindi maramdaman ng tao. Unlike po sa mga Duterte, no? Simple lang po 6 na taon binigyan po tayo ng uri ng leadership na yung pong pamumuno, yung pong ginagawa ng Pangulo, yung pong mga proyekto, nakikita, nararamdaman, naamoy. No? Ano po yung konkreto? Konkreto po mismo yung pong mga proyekto ng pamahalaan for the last 6 years. Konkreto po. Pag sinabi pong nag-war on drugs, nag-war on criminality, ramdam mo po na tumahimik dun sa lugar nyo. Ramdam nyo po na natakot yung mga kriminal. Dito po sa atin, ang importante ngayon, projection. Ganyan po yung panahon ni Pinoy at ng mga nauna pang Pangulo. Panay projection. Bumababa na ang bilang ng mga taong walang trabaho. Bumababa na ang bilang ng mga taong umuunlad na ekonomiya. Umuunlad ng ekonomiya. Ramdam ba ng tao? Ang nararamdaman ng tao, tumataas ang bilihin. Ang ramdam ng tao, kawalan ng kapanatagan. Ang dami-dami po nagsasabi na, Boss Badong, nagsibalik na po sa amin yung mga adiksyones. Sila na naman po yung hari ng mga daan. Boss Badong, bumalik na ba yung mga kriminalidad? Ayan po yung mga nagbabiral, nawala na po yan for the last 6 years. Alam po ninyo, ito po, alam na natin nangyari sa WPS, may bombahan po ng tubig. Ito lang po, yung mga kritiko po, hindi po ng pamahalaan, kritiko po ng mga Duterte. Sama-sama na po sila eh. Isa na lang po yung kinikritik. Alam po ninyo, sentruhan nyo yung dapat nyong sentruhan, no? Bakit po bumabalik na naman sa Duterte? Sila po ba yung bomba ng tubig? Patawan, no? Meron po ritong pahayag. Ito po. Top government officials on China latest aggression. May pahayag po si Mig Zubiri, may pahayag po si Martin Romualdez at si Sara Duterte po, blanco. So ibig po nilang sabihin, yung mga matataas pong opisyal ng pamahalaan ay hindi po ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante mga pahayag lang. Ano kasi tayo tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang, no? Wala na pong mga kilos kundi panay pahayag lang. Yun po binabantayan nila yung pahayag. So binabanatan po nila si BP Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po tapos ang nakakatawa po, kaya sabi ko babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-uusapan yan kasi alam na natin yan, alam niyo na stand ko yan. Pero natatawa po ako rito. No, yung pangulo po ba natin nagpahayag na? Binabanatan niyo yung Vice President. Samantalang yung pati po yung pangulo, wala pa rin naman pahayag. O give up na po ba? Dapat hinintay niyo po muna, no, para yung mas maganda po sa visuals, no? Binabanatan niyo na kagad si BP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba 'yan? Hindi niya po trabaho 'yan. Dati po sinasabi ko ayaw niya pangunahan yung dito sa atin ngayon baliktad eh. Kung sino po yung mga totoong nagtatrabaho, binabanatan po ng binabanatan.
Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTF-ELCAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si VP Sara Duterte nang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTF-ELCAC, kanyang pagiging Vice President, at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, eto pong dalawa, si Mig Zubiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo, matagal na nagpapahayag yung mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan. Ano po ba ang pahayag? Pahayag po, pampapogi lang po yan. Lalo na kung wala naman kayong, yung pahayag ninyo ay wala naman pong bisa. Alam niyo po yun? Wala naman pong bisa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong tapang na sabihin ninyo, wala pong bisa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyang sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si VP Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino bang trabaho yan? Di po ba? Ito takantaka ko eh. Takantaka lang ako sa lahat ng kritiko sa sino ba nag-ano nito? Sino ba bumanat nito? Marcos Makapili. Nagtataka po ako sa inyo. Ang lakas ng loob nyong banatan si VP Sara, gayong wala pa rin naman pahayag yung Pangulo. Di po ba? Ngayon, kung nagpahayag po si Mig Zubiri at si Martin, isa lang po ibig sabihin yan. Hindi nila mahintay yung pahayag ng Pangulo dahil epal sila. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman